Mapagpalang araw, bayan ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa ika-31 episode ng Crumbs from the Table of the Lord. Halina't sumama, makinig at magnilay sa salita ng Diyos. Halina sa hapag ng Panginoon. Bayan ng Diyos, ang ating pong pagninilayan para sa episode na ito ay ang Ebanghelyo sa darating na linggo, sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Itong Ebanghelyo na to ay marami na natin nadidinig ito. Isa sa mga paborito nating kwento tungkol sa paghahari ng Diyos, yung parabola ng mga hasik. Alam naman natin na ang kwento. May isang mga hasik at naghasik ng punla. Ang punla ay ang salita ng Diyos. At sa kanyang panghasik, merong iba't ibang binhi na nalaglag sa batuhan, damuhan, sa may daanan, at yung isa ay sa matabang lupa. Ang sabi ng Panginoon, yung matabang lupa, namunga ng marami. Tumubo yung binhi. At doon sa tatlo, damuhan, o dawagan, daanan, sa may batuhan, bagamat tumubo yung binhi, pero hindi namunga ng marami. Madalas na natin naririnig ito sa pagninilay na ang tanong, anong klaseng lupa ka dun na tinamaan o na hasikan ng binhi? Yung puso natin yung lupa, yung binhi ang salita ng Diyos, ang Diyos ang mga hasik. Usually, ang naririnig natin, mga kapatid, doon sa apat na klase ng lupa, anong klaseng lupa? Of course, ang expected dapat sa atin ay yung ika-apat na lupa, batang lupa, kasi God is expecting from us na our life to become meaningful and fruitful. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, sa ibang pamamaraan, perspektibo, pagtingin, hindi na ba kayo na mamangha doon sa mga hasik? Kasi yung mga hasik, patuloy siyang naghahasik ng binhi. Bagamat alam niya kung ano yung matabang lupa sa hindi matabang lupa. Yung mga hasik, kahit na alam niya na hindi siya tutubo, pero naghasik pa rin siya doon sa tatlong klase ng lupa. Dawagan, batuhan, at saka yung tinatawag nating kakanat. Mga kapatid, gusto ko doon natin i-sentro yung ating pagninilay ngayon. Alam naman natin na ang Diyos yung mga hasik. Jesus Christ Himself, sinasabi na hinahasigan niya ng salita ng Diyos ang bawat isa sa atin. At ang nakatutuwa doon, si Jesus, tirelessly, walang sawa, walang pagod. Bagamat alam niya yung pagiging madamo ng ating pagkatao dahil sa ating mga kasalanan, yung katigasan, parang bato ng ating puso, dahil sa ating mga kasalanan, na marami sa atin nagtetengang kawali pag nakikinig ng salita ng Diyos. But God is tirelessly, walang sawa, walang pagod, na naghahasik ng salita ng Diyos sa atin. Bakit? Because God is giving us hope. God is giving us second chance. God does not judge us right there and then. Kapag masama ka na, wala ka ng chance magbago.
Kapag masama ka na, hindi ka na mamumunga. Meron laging tinatawag na benefit of the doubt sa Panginoon. Yung kanyang generosity ay pagpapakita ng kanyang benefit of the doubt, pang-inawa sa ating mga taong mahihina. Bagamat tayo ay kapos, makasalanan, pero ang Diyos patuloy pa rin nangangaral sa atin ng kanyang salita upang itong salitang ito tumingin sa ating puso, magbigay ng pagbabago at magtulak sa atin sa buhay kabanalan. God is so generous. Hindi man tayo karapat-dapat, pero ginagawa niya tayong less unworthy upang tumanggap ng salita ng Diyos, upang ang salita ng Diyos ay mamunga sa ating puso at kalooban. Kaya nga mga kapatid, sa linggong ito, dalawang hamon ang pwede natin gawin eh. Una, we do not lose that chance and opportunity that God is giving us. Yes, God is generous. God never lose hope on us. God tirelessly pinupunyaan tayo ng salita ng Diyos. At nawa, mamunga na ito sa ating sarili. Tingnan natin ang salita. Isang buhay natin ang salita. At pangalawa, katulad ng Diyos, huwag din tayong magsawa. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mapagod na magtanim ng maliliit na kabutihan sa ating kapwa. Bagamat kung ang akala ng marami yung ating mabuting ginagawa ay walang nangyayari. Patuloy ang kasamaan, sinungalingan, patuloy ang paniniwala sa mga taong naghahasik ng kadiliman. Maniwala po kayo mga kapatid, huwag kayong titigil din katulad ng Diyos na magtanim ng mabuti dahil ito ang magiging sandata natin. Darating ang araw, yung maliliit na punla ng kabutihang itinanim natin, aaniyan ng maraming kabutihan at magagapi ang ating kasamaan. Bayan ng Diyos, mga kaparokya, lagi niyo pong tatandaan na kahit gaanong kaliit na mugmog, basta't ito'y galing sa hapag ng Panginoon, nakatitiyak tayo na ito'y makararating sa langit at makapagpapabanal sa ating buong pagkatao. Sa ating muling pagtitipon sa hapag ng Panginoon, mga kaparokya at pananampalataya, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa episode na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon.